Ito na mga kababayan. Ito na yung ating isang reaksyonan. Patungkol kay Vic Rodriguez. Si Vic Rodriguez, mga kababayan, naniwala kaagad sa balita. Ay, alangan naman maniwala ako sa'yo, Nestor. Oo. Nestor, hindi ka ba nahilo sa sarili mo? Mas maniwala ako sa balita kasi kung mali ang binabalita nila, pwede silang kasuhan. Kaysa naman maniwala ako sa'yo. Sino ka ba para paniwalaan? Mismong anak mo nga, sinasagot ka eh. Ako pa. Di ba? Hindi ka reporter ni Store. Alangan man maniwala kami sa'yo. Malamang maniwala kami sa TV. Kasi kung mali ang inilabas ng TV, pwede silang makasuhan at mapapasara at matanggal ang prangkisa nila. Ibig sabihin, binalita sa TV, totoo. Si Attorney Vic Rodriguez, kung naalala niyo mga kababayan, siya po yung dating attorney na kasama-kasama ni BBM. Sabi niya, sa interview ni Karen Devla, kaya na ang akin, para matapos na yung usapang yan, sumailalim. Kaya na ang akin, para matapos na yung usapang yan, sumailalim na sa isang open, fair, transparent hair follicle drug test. Para matapos na yan. Kung totoo, di tapos ang usapan. Kung totoo daw sana, magpa-hair follicle test na daw si Pangulong Bongbong Marcos. Baka Attorney Vic Rodriguez, nung nakay BBM ka noon, di ba? Sama ka ng sama kay BBM? Ipagpatuloy natin. Mamaya na natin dugtungan yung nakay BBM ka noon at nagtrabaho ka kay BBM noon. Hindi, sampal niya yung resulta doon sa mga nag-aakusa sa kanya. Called on you to undergo a hair follicle test, citing the constitutional principle that public office is a public trust. What do you say to this, Mr. President? No. Why should I do that? You don't see What they say, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test. Please. Di ba? Sabi ni Pangulong Marcos, anong koneksyon ng public trust, no? Or public work, di ba? Sa hair follicle test. Ngayon, ang tanong ko, baka nakalimutan ni Attorney Vic Rodriguez noong siya ay nagtrabaho kay Pangulong Bongbong Marcos na question din Duterte yan. Nakalimutan nyo? Anong sabi ni Digong? Si Bongbong Marcos bangag noon ng presidente, bangag ang presidente natin ngayon, putang inang yan. Anong sagot ni Attorney Vic Rodriguez? President Bongbong Marcos, nakapag-drug test na po siya sa St. Luke's. So, ang resulta ng St. Luke's ay negative. So, sinagot yan ni Vic Rodriguez noon na nagpa-drug test na si BBM sa St. Luke's. At pumasok din sa Quadcom. Ang St. Luke's na mismo nagsabi, negative po si BBM. Bakit ngayon, nung dumikit na si Attorney Vic Rodriguez kay Duterte, biglang nagbago ang statement? Anong sabi na ngayon? Magpa-hair follicle test ka para matapos na ang usapan. Ngayon mga kababayan, anong sagot ni BBM? Pakinggan ninyo. Nang hindi kayo mapahiya. Anong sagot ni Pangulong Bongbong Marcos dito? Eto. again called on you to undergo a hair follicle test, Citing the constitutional principle that public office is a public trust. What do you say to this, Mr. President? No. No. Why should I do that? You don't see What they say, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test. Please. There's no, wala namang connection ng sinasabi niya. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If you believe in what he was saying, why did he work for me? Di ba? Ngayon mga kababayan, sunog. Sunog ang Vic Rodriguez nyo. Ngayon, ang sabi ni BBM, maniwala kayo sa sinasabi niya, noon pa naman yan, lagi yung nagaganyan, puro reklamo. Yan ang kahinaan niya. Hindi marunong sumagot. Yan ang weakness niya. Ngayon, kung talagang
addict si BBM at kailangan ng hair follicle test, sabi ni BBM, oh, kung totoo ang sinasabi niya at papaniwalaan niyo ang sinasabi niya, bakit siya nagtrabaho sa akin? Diba? Kung totoo ang sinasabi ni Vic Rodriguez, at kung papaniwalaan niyo ang sinasabi ni Vic Rodriguez, bakit nagtrabaho siya noon kay BBM? Diba? So, ibig sabihin, may kasabihan nga tayo, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Diba? Tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Alam mo palang addict si BBM. Alam mo palang gumagamit ng cocaine si BBM. Bakit ka nagtrabaho sa kanya at pinagtanggol mo siya noon? Kasi nga siya si puting ahas. Diba? Kumikintab na din ang bunbunan. Sunog. Diba? Sabi ni Ma'am Ninita Lorenzo Kent, ang daming trolls, magkano kaya bayad sa kanila per comment? Actually, Ma'am Ninita, it's okay for me. Yes, it's okay for me. Diba? Nako. Alam mo, sa totoo lang, minsan yung mga DDS, hindi na alam kung ano ang palusot nila. Hindi nila kayang ipagtanggol yung mga kagrupo nila, mga fake news. Ngayon, pagpapuntahin ba si Vic Rodriguez? No? Pagpupuntahin ba si Vic Rodriguez doon sa Quadcom or sa Tricom hearing? Oo. Ang tanong ngayon, kaya-kaya niyang patunayan yan? Asan yung isang burikat na nagsabi na ultimo daw siya inalok ni Lisa Marcos na mag-cocaine, pati daw si Sandro, pati daw si Simon at si Vincent nagko-cocaine daw. Sabi nung burikat na isang mistress, lahat ng anak puro panganay. Diba? Tapos, hinahanap daw ako kasi galit na galit. Ayaw sabihang pokpok. Pero bakit hindi mo subukang itanong sa sarili mo lahat ng panganay mo tatlo, puro anak mo tatlo, puro panganay? Diba? Kapag sila kaya ipatawag sa Quadcom, abangan. Diba? Kaya nyo bang sagutin yan? Nestor, matulog ka na. Alam mo, yung huli kong nalaman na pangalan Nestor, yung asawa hinahabol ni Tulpo. Kilala nyo si Inay Mirian? Kilala nyo yung nanay-nanayan ni Tony Fowler? I-open ko lang dito, ha. Naalala nyo yung nanay-nanayan ni Tony Fowler na magmura din? Yung puki ng ina, yung mataba, na hinahabol ni Tulpo kasi budol. Asawa no, Nestor. Alam nyo, kawawa yung Nestor na yun eh. Ubos na nga ang ngipin. Yung asawa budol, nagtatago na rin. Pero, di ba, pinakalat nila na matay yun. Pinakalat nila na matay daw yun. No. Buhay. Buhay na buhay. Buhay si Mirian. Victory. Ako na nagsabi sa inyo. Sa mga nanood sa akin ngayon, sa mga nanood sa akin ngayon, na galit kay Mirian, buhay po si Mirian Victory. Ako na nagsabi sa inyo, patay na daw, buhay po Ma'am Lily Tonini. Buhay na buhay. Ako mismo ang saksi. Dalawang mata ko. Nakasama ko eh. Diba? Buhay na buhay. Nakasama ko siya nung kumain kami sa Mang Inasal sa may bandang Espanya. Pero hindi kami magkasamang table. Nakita ko lang siya. Kasama namin siya. Straight. Si Mirian po, Victory. Buhay po siya. Sa mga naghahanap po kay Mirian Victory, hanapin niyo po siya. Nandyan lang siya sa may bandang Espanya. Nakita ko po siya. Gusto niyong malaman? Bibsi, salud. Mega love shoutout po. Pwede naman nating i-search kung gusto niyo talagang malaman. Gusto ko lang i-share sa inyo yung post. Ito siya. Gusto ko lang hanapin yung post ni wait lang, mga kababayan.